Nakakalo lang mga kaprobinsya magpakain ng mga alaga, lalo na pag mga magaganda yung katawan pa. Yung mga lalaki natin kambing dito, may mamaalam na po sa kanila. Bawasan po natin sila ng mga 4 siguro. Pero yung pagbinta natin ngayon, lang, i-try lang muna natin kung maganda ba yung presyo. Hindi natin ibinta lahat yung mga pinatarget natin na ibinta. Pero ang nasa isip natin na ibinta, ito po ang i-dispatcha natin. Pangit yung tsura. Kaya yan. Saka yung itim. 3, tapos yung babae. Isa lang muna yung ibinta natin sa mga babae doon. Tapos kung medyo sa tingin natin na maganda na yung presyo, saka natin ibinta yung mga babae natin doon na medyo native na mga inahin. May mga kapalit naman sila, mga anak ni George, so okay lang. Saka kailangan naman nating bawasan sila kasi medyo marami na. Hindi po ito masyadong marami, pero ang problema, maliit na yung area natin. Kulang tayo sa kumpay at mahirap pag umasa lang tayo sa mga kupramil at saka feeds kasi malaki yung gastos natin pag doon tayo umasa sa mga feeds. Mas maganda pag marami tayong kumpay o marami yung kumpay na ibigay natin sa kanila at kakaunti na yung kupramil para makatipid tayo ng kunti, hindi masyadong malaki yung gastos natin. So may maalam po sa aking mga alagang kambing dito. So ako, pwedeng ikaw. Sa dili ko. Sa dili ko. Naghihintay pa sila ng pagkain. Mahaba na yung sungay niya. Pwede din natin ito ibinta next batch. Yung kambing na to. Ang hindi natin ibinta yung walang sungay na may eartag. Dalawa po sila magkakapatid. Anak po sila sa ating blackhead. Sa mga nakarang araw, baka yung naibinta natin. Kasi yung nag-alaga, nangailangan po siya ng tira. So, tumawag lang tayo ng kuprador at yung kuprador po yung pinupunta natin dito. Nabawasan na po na isa yung mga baka na pinalagaan natin. Pero okay lang naman kasi hindi naman tayo lugi. Kumita naman tayo. Yung kalabaw natin na si Palo mga kaprobinsya, puno sa putik. At ngayon po na medyo nagkaedad na siya, bago din yung ugali niya. Minsan naging matapang siya, parang wild ba. Pag maghila siya ng rayos or karosa, tumatakbo, lalo na pag makakita ng ibang kalabaw.
Isa yan sa mga disadvantage kung may alaga tayong malaking kalabaw na lalaki. Kung sa tingin namin na hindi namin siya mapigilan, mukhang mapilitan kami na ibinta siya. Kasi delikado po yung ganyan kalaki, kapakahirap pigilan yan kung mag-wild na o kung nanuwag na. Sa ngayon mukhang okay pa naman, pero may time po na medyo wild siya, ayaw sumunod. Kasi malaki na yung katawan niya, tapos medyo maedad na siya. Sabi po na iba, maging matapang daw yung kalabaw basta makakasta na. Sa tingin ko po hindi po yan ang rason na maging matapang basta makakasta. Basta magkaedad na talaga yung hayop, ano na lumabas yung kanilang pag-agresibo. Pwedeng agresibo sa tao at saka agresibo din sa kapwa kalabaw. Dati po kumpiyansa tayong lumapit kay Palo, pero ngayon wala na, hindi na tayo nakahawak sa kanyang ilong. Kasi pag lumapit tayo, magkikita natin sa kanyang mga mata na parang galit na galit. Sa tingin po namin mukhang hindi siya magtagal ng husto dito. Okay lang sana kung pagod si Palo, pero dito sa atin hindi po masyadong mabigat yung trabaho niya. Isang beses or dalawang beses lang siya maghila ng karosa, tapos hindi pa masyadong mabigat. Hindi katulad sa ibang kalabaw na ginamit sa pag-araro sa mga tubuhan or maisan or palayan na araw-araw, tapos 3 to 4 hours yung pagtatrabaho nila. Pero siya, isang oras lang tapos na. Kaya kondisyon yung kanyang katawan. Tapos may mga lalaki pa dito, palagi namin tinicheck yung kanyang tali, baka makawala, tapos puntahan niya yung mga lalaki natin kalabaw. Yan po ang delikado pag marami tayong alaga ng mga lalaking kalabaw. Mag-uner sa sungay ba, lalo na pag puro mga maedad na. So pag sa tingin namin na medyo napaka-agresibo na niya, wala na, no choice na po tayo, i-dispatch natin siya, ibinta. Kahit masakit sa atin, pero delikado po yung mga kasamahan natin dito kung manatili sa dito. Nagtanong po ako sa kanila kung kaya pa ba nila alagaan si Palo. Sabi nila kaya pa naman, pero pag sila na yung sumuko, doon na natin i-dispatch si Palo, pag sumuko na yung mga kasama natin sa pag-alaga sa kanya. Rambo, ngayon kaya pa natin siyang lapitan, himas-himasin kasi bata pa siya. Pero pag lumaki na din to o magkaedad na katulad ni Palo, baka magbago din yung kanyang ugali. Yung mata niya, pag lumapit tayo, ibang iba lang sa mata ni Palo. Palo, pag lumapit tayo sa kanya, parang walang kumpiyansa sa atin, parang may galit pa. Sa ngayon, habang hindi pa siya masyadong malaki, sinubukan na namin siya na pagpila na rayos. Kasi pag malaki na, tapos doon pa natin sa turuan, mahirap na. Mas madala turuan yung kalabaw or baka habang medyo maliit pa lang or bata pa. Papasunod pa natin. Lahi rin yung matatos, Palo og ulon sa. No, imunulog kalma naman guys ya, pero ito gaala. Jumbo rin makadawala ng Palo. Anak bo, ako guys kiran bo, imulam ng dadon bo, mong Palo pakalon ng kilid ng sila. Lingaw pa kayo? Pikon ng kalawawa bo. Pikon. Suyaan pag yun? Luso ba? Nung pa itas burot? Burot? Dire? Yung dalawa nating maliit na baka kumain na sila ng mga napier. Pero yung isa natin na babae, tamad lumabas. Sila lang dalawa ang palagi lumabas, yung magkapatid sa ama. Kung pareha pa sila ng kulay mga kaprobinsya, parang kambal yung mga baka natin, magkaiba lang yung kulay nila. Napakaganda siguro pag magkaroon tayo ng baka na kambal yung anak, tapos mga magandang klase pa. Lakas sa kamay ng damo. Bu.
Pagkausa ko ng pagkapagawas mo muna. Kari, gawa kita kaya ngayon kung di-ari ka po ni mo ba? Ay, mukhaon diri siya, mukhaon na gadi po. Tantang na po sa ating baka, oh. Manang-mana sa nanay. Doon lang siya makikain sa kanyang nanay, oh. Nagtyaga siya sa mga tuyo na dahon ng tubo. Pero pag lumabas siya, maraming natira sa labas. Kaon na siya rin, Jo. May bakang mapipili yun ba? Alag na sila mga panahon. Kamalo sa mga ilinyo. Gato, kaya. Yung mga dahon ng tubo na ibinigay sa kanilang mga kaprobinsya, ubos yan. Kanina po mga kaprobinsya, napakaaga po natin pumunta dito kasi may naingay. Nakala po natin na may naglandi sa kanilang tatlo, pero nung dumating tayo dito, parang gusto lang pala nila na magpadidi kasi yung mga anak nila nasa labas lang naglalaro, yung tatlo. Si Batang po yung umiyak, nag-ingay, kaya pinapasok natin yung mga anak nila at sabay-sabay din sila lumili sa kanilang mga nanay. Siguro busugin yung mga anak nila mga probinsya kasi maraming natira dyan sa labas. Pwede sila 24 oras din kumain. Kung baka natin na si Basya, kung hindi siya mga anak ngayong linggo, siguro next week mga anak na siya. Yung isa nating kalabaw mga kaprobinsya na si Bugoy, iba na po yung mag-alaga sa kanya sa sunod na mga araw kasi ipaampo natin siya or paalagaan natin kasi sa amin medyo marami po tayong alaga at ang mangyari po pag hindi tayo magbawas, mamayat yung mga alaga natin. Yan po, sila po yung mag-alaga sa ating kalabaw na si Bugoy, so mamaalam po siya sa atin dito. Yung mag-alaga sa kanya, yun din ang nag-alaga sa ating baka na naibinta natin sa mga nakarang araw. Pero sabi ko po na kontrata lang ng mga 1.5 taon para kung sa tingin namin na medyo malaki na, hindi namin ibinta, tapos palitan ng medyo maliit naman. Sabi ko sa kanya, okay lang, payag lang tayo na gamitin nila sa pag-araw sa mga tubuhan, pero limitado lang yung pag-alaga, 1.5 taon lang, para pag kumita sila sa pag-araw at saka sa tingin natin na kumita na din tayo sa ating kalabaw, ibinta natin, tapos bibili naman tayo ng medyo maliit na pwede din gamitin sa pag-araw. So si Bugoy, ikalawang beses na niya na pinalagaan natin, kasi nung una pinalagaan natin doon sa bundok at hindi po magaling mag-alaga yung nag-alaga sa kanya kasi napakailap niya. Okay lang, hindi naman siya payat doon, maraming pagkain, maraming damo. Ang problema lang, hindi siya malapitan. Nung pumunta kami doon, nahirapan kami na palitan siya ng busal, lalo na yung kasama niya na si Tisay. So masaya po tayo ngayon kasi may gusto mag-alaga sa kanya. Sayang po pag ibinta natin si Bugoy sa ngayon, maliit pa siya, hindi tayo maka-presyo na insakto kung ibinta natin sa ngayon. At gusto ko po na makita si Bugoy kung gaano kalaki pag tumagal siya or kung malagaan siya ng gusto. At may tiwala naman tayo sa gusto mag-alaga sa kanya kasi parang kung ano ba, proven ang testi din natin. Pangatlo na niyang pag-alaga sa atin, yung magpa-alaga tayo ng hayop mga kaprobinsya, kailangan po natin napiliin yung tao na mag-alaga. Kailangan natin kilatisin, magaling ba siyang mag-alaga or may pagkain din siya na maibigay. Baka
nag-alaga sila kasi gaya-gaya lang. Hindi pwede yung ganon. Pero sa area nila, napakarami na pier doon. At dati po may alaga silang kalabaw. Napakalaki po sa kalabaw na inalagaan nila kasi marunong po silang mag-alaga at may pagmamahal po sila sa hayop. Yun po ang importante. So, masaya po tayo mga kaprobinsya kasi hindi po natin tuluyang maibinta si Bugoy. Napaalagaan po natin. Saka doon siya mapunta sa tao na marunong din mag-alaga. May tiwala tayo sa kanya. Dalawang beses natin nakita na nagpalaki siya ng kalabaw na halos kasing laki ni Palu. Mukhang marami yung mamaalam sa ating mga alaga ngayong buwan ng Disyembre. Si Bugoy nakaligtas lang. Baka at saka kambing. Mga kaprobinsya, kaya na po ito yung ulam namin Pusmiki na may baboy, may adobong talong, yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Kupay na si Kupay. Okay na, wala na yung na. Iya lah yung oras, daw. Wala dyan. Wala sa tusig na. Ang sana ko na doon, asa po doon ay, sorry, bungkol ato na kasi amo tayo gaak nito. Bang, anong asa? Followers doon. Nahabit mo na inana. Kaya para nang si Third, na kasana, gamit ko, sa muna. Kaya mo nag-arap ng tumlan ba niya, ito nga, maladalaan. Ya, talugay kada anak ko niya. Anak undang lagi, tapos sige lang buya. Kaya kayo, mana po may nakabuyahan. Sige na yun nga. Ang gano'n nga, bus nga. Gabi bro, yung pumangkon ako gigagalam. Ano ba? Ako gigaga. Wala Akay ka. kanon. Wala man kay mukha. Karon kay naa ka ikaw di. Ano? Ang gano'n nga pong hakan. Kaya, pura kada na akong bisa. Gapol pahaway sa kay kaog supas, kay ruyan, sa do dito. Yung tuba. Karang nila. Ko dili gisa mo kawara lagi sa pesa mo ito. Bulan din sudan bro. Followers na sinuha. Sakto rin itong desisyon na sa nga kuha na to ko sa vlog kay piti kita. Mga taon naman, kulit kita ka pa. Buwas ha? Ya. Mga liwang magyud maayo og di na to bawasan. Makinitimo man gyud. Paano nila nga? Benes pa na makuha mo ulit ni Majode. Kaya Majode, ako na sa ginang limit sa mga oskato ito nga pinaktaas. Kaya okay na kang idaro, pero wala problema na idaro. Pero limit at kay di na mo tubo niya. Siyempre, yan na makabalo mo sa itong limit. Kaya mga kung ibalikan din sa inyo, makalitan niya mo. Ha? Ito nga. Kaya wala problema. Kung punadak ko na siya. Dako pag ako. Wala problema o Sorry, kadaro na. mag-ato ibalikin natin. Isla lang po nato o ganahan pa po mo gala. Kanang, kasi tagkupit na hangyapo niya. Kaya wala mo dito problema sa libro. Kaya kabalo mo gulang ko. Asawa po na yun. Malalay. Dako ka lang yung salang palit niya. Ako, kuno kayo lagyutan dalaro ko na. Yung tayo daro. Dako kalagin. Nga kay maagi bugtubo, matubo po, napikasala. Yung laro na gamay na. Pero mga lang. Ang buo, kung magkita yung buo, saan kasultin yung buo? Sundan ko no.
Pagkat niya ko. Pero kada sila nyo. Saan lang gawin ay? Tundang ko na to. Hindi ko na gamit. Kaya naman niya ko na. Followers ko ba? Murag wala na po nanukdok si Kwan sa limi ug Kwan ron. Huwag na nabaho na gaso. Kasi di naman niya. Mga siya ko. Kaya itong kutsa guys. Ano? No? Eh, kulang po sanggot yan eh. Sanggot nyo. Ano ko naman kayo ako naman siya. Wala ito tao naman. Pero ito tao. Katuig na mga sangguta dahil hapit. Ito nga, dinikap sa katuig. Sa ano, katuig na sunod. Disimbre mo mga sangguta ito na ito. Dugi pinagigam. Oo, matawag daw. Sunod daw. Kasi may mga wala naman. Ang ngayon, bata ang paburo mo sa? Ngayon? Siguro ang tawin tayo naman. Mabawas sa fit and isdan ang dalungan. Muna ilapos po mga kulungo. Nako, taas na. Ako yung ako sa work. Taas ba siya ni mo bro na? Yung premyo, Kaya, premio ka pa. Gililong nga ba? Ano to niya, yaro itong daon. marami ka gano'n, yung kalabaw na. Kabagay ng kalawa. Nandok siya atong dawatan mo doon. Imin na yung kalano. Maro po. Mulay, pag-iingat pa sa ugangan sa una, kailangan mga asaway na na. Palitan eh, mo nagtulog ka bog bigal. Bukog baka, ako siguro malamburan na. Pila na yung pansita do. Up, ni Piha. Ay sino. Isinta do. Mahal gila nito. Napay, wala akong dala ko. Kaya na nasubin sa ano, di sa ano ko mga mahalon. Wala na sila para ng mga bihon nga, bardohon, mga mahalon na lahat dito.